Mga kamatsas, si Wesley So may kamats itong nakaraang June 28, Super Grandmaster ng Romania. Chismoso dating no? Nitong nakaraan po, nakita ko sa account ni Wesley, may nakamatch na naman 11 games against Super Grandmaster ng Romania na si Deyak Bogdan. Hindi naman nakakapagtaka dahil si Wesley ay may pinaghahandaan. Bukas po ang start ng Super United Croatia. Kasali si Magnus Carlsen, kasali ang World Champion Gukes, kabilang si Wesley So. Kaya magandang subaybayan ito, no? Rapid and Blitz yon. At ano ba nangyari sa kanilang match? Yan po nga alamin natin. Samahan niyo po ako. Pero bago tayo magsimula sa kanilang laban, sama ng tingin ni Deyak Bogdan, no? Ay atin munang sagutan ang palagi nating iniiwanang daily puzzles hatid sa atin ng bagong Internet Chess Club. Ito po yung kahapon at congratulations sa mga nakakita ng tamang kasagutan. Rook A1 check, ilag ang king, and sacrifice the queen! Check. Hindi pwedeng capturein yung pawn na may suportang tore. Ano purpose ang sacrifice? Para mag-open ang diagonal, maihahatid ang tore. Matchas. Ayan, napakaganda. Sa end part po ng video ang ating shoutouts. At ito naman ang iiwan nating daily puzzle for today's video. Black to play ulit at laro ni Garry Kasparov ito, mga kamatchas. Na sa tournament na ito, perfect point si Kasparov, 10 out of 10. Ano kaya ang ginawa ni Kasparov na napakaganda dito? Ayan po, okay? At sa mga gusto pang mag-isip ng matagal, bisitahin nyo lang po ang link na nasa description below para dumiretso kayo sa site natin sa Internet Chess Club. At sa mga wala pa pong Internet Chess Club app, sa Play Store and App Store, simple lang po mada-download nyo. Free lang po ito. Okay, dito na po tayo ngayon. Ano ba nangyari? Unang game, white dito si Wesley sa napili natin. Nag-E4 at nag-E6 si Bogdan. D4, D5, Knight C3, pinasok ang Winawer variation. Isa po ito sa uri ng French na aggressive. Parang Sicilian ang pagka-aggressive nito. Knight E7, A4. Ang plano ni Wesley, susundot ng bishop, kontrolin ang diagonal dyan. Queen C7, dinipensahan kagad ni Bogdan at nag-Knight F3. B6, usually pagkaganyan po, ayan, nilagyan ko na ng arrow, no? Kasi yung bishop, pinapalit yan sa strong bishop ng white. At nag-bishop B5 check. Bishop D7, bahagyang inistorbo lang ni Wesley, pero binabaan niya lang. Hindi naman niya in-exchange. Paasa lang. Kasi pag kinapture po yan, aangat ang knight, makakatulong sa developments ng black. Okay, kaya binabaan lang. Knight C6, castling, at nag-H6. Ayan. Ano po ang nasa likod ng H6? May karunungan po dyan. Kasi kung magkakasling dito ay mahuhulog sa tinatawag na Greek gift sacrifice na kung saan dito po ay magkakaroon ng ganyang mating net. Pag nag-king G8, queen H5, wala na po, talbos-talbos yung aabutin dyan. At kung mag-king G6 man, mayroong H4, threatening H5. Kung mag-rook H8 man, konti lang pong kaalaman sa opening ha. O ayan, may queen G4, threatening aalisin yung knight, may check, kung mag F5 man, mag-end pass and capture lang, at kapag king takes ang ginawa, may bishop F4, atake, etc. etc. Yan po ay totally winning for white at kitang-kita naman sa diagnosis ng ating evaluation bar. Okay po? Mahaba-haba pa yan pero definitely ano yan, winning talaga. Balik po tayo mga kamatsas, no, sa H6 muna, kaya sa theory nag-H6 muna bago mag-castling. Nag-rook E1, ready to ano na, baka magkabukasan sa E-file, ready na. At itong Knight A5, syempre naramdaman dito or alam ni Bogdan na ang puti usually po nagkikreate ng atake sa king side. Syempre kailangan niyang guluhin sa pamamagitan ng panggugulong atake na gagawin niya sa queen side. Ka-counter yan. King side versus queen side yan Knight H4, ang plano po ni Wesley, dadalhin na yung queen dyan sa G4, maka-atake na sa G7. G5, inistorbo ang knight at bumalik at dito po nag-castling queen side. At yung tira na yan ang nagpawala sa aklat na naka-record sa chess.com opening database. Dahil ang old line na nangyari nitong nakaraang 2019 ay C4, natalo ang black. Dito ba sa castling queen side? Baka naman mabago ni Bogdan ang kapalaran. Kinapture lang ang C5,
At dito, obligadong capturein po ng pawn. Kasi kung queen ang ipangka-capture, ay parang nagpaihaw sa sariling tira. Wala akong maisip eh. Ayan, no? Tuhog ang knight sa e7. Kaya dito, obligado, bakit kinapture ni Wesley? Para magkaroon siya ng pagkakataon na kontrolin ang b-file, mayroong bishop a6 check na paparating, pero itong si Bogdan, parang hindi natatakot. Wini-welcome pa niya, sige, check ka nga dyan, angat ako, anong sunod na tira mo? Wala kasing rook b7, may knight. Yun ang pinagmamalaki dito ni Bogdan kung bakit piningas niya yung pawn. Pero, dahil walang mahihita sa bishop a6 check, wala pang mapapakinabangan dyan, nag-bishop e3 muna. Develop muna at agad namang sinugod ni Bogdan para i-exchange dyan sa bishop. Kinapture na ni Wesley. Bakit? Meron siyang nakitang malakas na queen to d3. Atake sa pawn at may threatening queen a6 check. Yan, imagine niyo po yung mga ganong sundot. In F4 lang, pero nagpatangkad ng evaluation bar ng puti. Super winning na po pag ganyang katangkad ng evaluation bar. Ang tira lang daw ay knight c4. Ipakain na lang yung pawn sa f5. O kaya rook he8. Ang hirap makita. Knight b7. Yan ang mga dapat gawin. Pero dahil nag f4, queen a6 checking d7. At dito mga kamatsa, sige po, pakiguess nyo ang inihanda ni Wesley. Magandang tira talaga. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. May ganun na pala. E6 na pala. Di kinapture. Boom! Bishop takes f4. Sacrifice. Threat ang queen. Hindi pwedeng baliwalain yan. Malakas ang impact niyan. At dito po pag bishop f4, goodbye, resign. Ang aga nag-resign dito ni Bogdan, mga kamatsas. Kaya natuwa ko dito sa game na to. Ang bilis ng laro ni Wesley. Ano ba? Bakit nag-resign? Pag kinapture po ng Reyna, magda knight to e5 check. Hindi ka capturing yon, hindi rin pipingasin kagad ang knight. Saan tatakbo ang king? Lagay natin sa e7. Knight g6, huli ang mas malaking pyesa. Double! Mas malaking pyesa yan. Pag dito naman, lalong di pwede. Queen takes doon, king f8 and knight g6. Huli pa rin ang queen. At kung dito naman tatakbo sa c7, may queen takes at king c8 and then queen takes c5. Only move, matchas. Ayan. Game 1 pa lang to. Lipat tayo ngayon sa game 2. This time, black naman si Wesley. Tumira si Bogdan ng d4. Knight f6 si West. c4, e6, knight c3, bishop to b4. Pinasok ang Nimso Indian. At nag-e3. Tira ni Wesley mismo sa puti yan. Pero this time, black si Wesley. Makunat kasi yung e3. Ang purpose ay pagtibayin ang d4 na palaging kinukulit kasi ng Nimso Indian. Kaya yung e3 dyan na develop yan. Bishop d3, knight c6, dagdag pressure, knight ge2, kumapture sa d4, e takes d4, d5. Ayan, para... Bakit kinapture po ni Wesley? Kasi may potential na kapag na-exchange yung pawn sa c4, mayroong dalahing poproblemahin ang puti dahil may isolated pawn sa d4. Pero kinapture na ni Bogdan, knight ang pinang-capture pa rin para yun nga ang kontiryado ni Wesley dito yung pawn sa d4 mga kamatsas. Yan ang target. Nag-castling, castling lang din, a3 at nag-bishop a5 atras lang. Nag-bishop c2. Okay, bakit po umatras? Uunahin ang ulo na may buntot, yun po ang threat niyan pagkaganyan. Okay, at nag-bishop c7, okay, pressure, counter sa kabila. Nag-queen d3, inuna na, may ulo na, obligado na pong depensahan ang pamatyas na paparating. Queen h4, depensa na, abay, may counter matyas pa. Nag-h3, okay, at nag-rook d8, ayun, at pressure, lalo na sa d4. At dito, nag-rook d1, knight ce7, yan ang novelty mga kamatsas, nagpawala sa libro. Dahil ang old line dito na palagian, ayun, nagloko ang opening database ng chess.com. Pero nakita ko kanina, may tumira ng b6. Ayan, pero dito po, nag-knight ce7.
So, ibig sabihin, completely new game na to, no? New position na. Knight to G3 at kumapture sa C3, capture at dito nag-E5. Ayun, para gusto ni Wesley na buksan, makahinga ang kanyang light square bishop at may pressure pa rin sa D4. Nag-Knight E4 lang dito. Ito pong Knight E4. Silent pero rock na rock ang dating dahil may bishop to G5. Pag hindi napansin, double yan. Tagpas ang knight sa E7. Pero mukhang alam naman ni Wesley kasi nag-bishop F5 siya. Pin pa nga at may pressure pa. Nag-queen F3 umilag sa pin at nag-H6 para walang bishop G5. At nag-A4 mukhang dito dadaan sa kabila ang bishop at kumapture na sa D4. Nag-in-between move, oh. May bishop E3, nag-bishop G6 para maiwasan yung kasi kakapturin na eh and then mabibitin yung bishop eh. Yun nga lang pag G3 mga kamatsas, medyo mapapakamot ka dito ng hindi makati. Teka muna, kasi kapag ang queen ay kumapture lang dito, bitin ang knight. Ganun na lang ang ginawa ni Wesley. Bakit? Wala bang ganun? Di ba pwedeng capturein? Magbi-bishop takes. Kung pumunta dito, ay hahabulin lang pala. Hindi pwedeng mag-queen F6, ano? Kakainin lang, bitin pa rin. Kung dito naman dadaan sa kabila, mag-rook E1 naman, aray na ko, ang sakit. May bishop H7, sacrifice coming pa. So, medyo mabigat po mga kamatsas, no? Ang paparating. Kaya, naisip na lang ni Wesley, wala, no choice. Capturein na lang yung pawn sa H3 at bumitin nga. Nabitin na yung knight. Rook E8. Knight F6 check, nasundan pa ng isang grabing tirada ni Bogdan. Pinagka-capture na. Takes. Ayun! Dapat po dito raw ay F takes G6. Ano kaya kinatakutan ni Wesley? Baka bishop takes F6. Ayun. Tapos magku-queen F5. Pero okay lang eh, no? Okay lang. Halos equal lang eh. Pero ito kinapture ni Wesley eh. Blunderacious considered yung kain na yan. At dito po mga kamatsas, ang huling bitaw ni Bogdan na hindi napansin ni Wesley, pinitik lang ng bishop F5. Long lights ang queen. Grabe, ganun na pala threat. Ganun na pala threat. O di 1-1. Nanalo sa first game si Wesley, nanalo si Bogdan sa second game. Yung third game, kung sino manalo doon, then pa-follow ko kagad. To follow kagad ang naging score nila sa match. Yun ang panalo. Tingnan natin ang third game. White uli si Wesley dito at nag-E4, E6. French na naman. Ipinilit na naman. This time nag-Knight F6 classical French variation ang ginamit ni Bogdan. Hindi na yung kaninang winner. E5, Knight FD7, F4, C5, Knight F3, Knight C6, Bishop E3. Normal na normal po, no? At kumapture sa D4, Knight takes D4. Medyo unusual yung capture kagad. Queen B6. Threat ang pawn B2. Di man lang nasisindak. Nandyan ang bishop, ano? Queen D2. Pinapainan pa ni Wesley. Sige, capturein mo na yan. Para maraman. Na-miss ko yung boses ni Wesley talaga kasi matagal kami magkasama sa Cavite. Pinapakain ko lang yan para malaman kung anong gagawing atake. Queen takes B2, Rook B1, Queen A3. Matagal ko po kasing kasama si Wesley sa Cavite. Kami-kami ng kaniyang father, no? Kaya kami muna sa Cavite ang mga nagsama-sama bago pa talaga siya ma-discover and lumabas na makilala nung bata pa yan. Ayan. So nakakamiss yung days na yon. Knight takes D4, Bishop takes D4 at nag-A6. Bookline pa. Okay? Rook B3 inatake ang queen at nag-Queen E7 umuwi. Bishop A4? Aba. Teka muna. Palaisipan to B5 ba? Kulong ang bishop pa. Nag-Queen H4 check. Teka muna mga kamatsas, ano? Ano mangyayari kung i-B5 para mas klaro po sa atin? Ito po ang laman. Kakapturin lang ng bishop. Capture kumbaga trap ni Wesley. May threat knight D6, may threat knight C7. Marami na palang mga sundot na gagawin, mga kamatsas. Di pala biro. Nabalik tayo. Kaya ginawa ni Bogdan, nag-Queen H4 check na lang siya. Bishop F2. Queen D8 bumalik. Bishop B6. Hindi makapalag yung knight ha. Check ulit. Aba, ano to? Draw? Draw? Draw?
Binago ni Wesley. O kasi makikipag-draw eh. Queen H3. Okay, at Knight E4. Aba, teka muna mga kamatsas. Malamikail tal dito si Wesley Knight E4 sacrifice yung knight. Galing Ito yung namimiss ko kay Wesley dati, mga ganyan tira, no? Bishop E7. O, teka muna, ano mayroon kung capturein po ang knight? May Rook C3 and Sugswang. Capturean doon sa sacrificean din matchas. Galing ni Wesley dito. Ang lalim. Sana magawa niya sa Super United Croatia yan. Ano? Balik tayo sa Bishop E7. Hindi pinansin. At nag-Knight C5. Dinagdagan ng load ng pressure. Di makapag-castling pa rin. Kinapture na capture. Meron pa rin balakid sa castling. Bini5 na. Ayun. Pero dito mga kamatsas, mukhang maliwanag na maliwanag ang kaisipan ni Wesley sa linyang ito. Nag-Bishop A3. Nag-F6. Bakit po? Kasi pag kinapture ang bishop, tinan yung mga baon ni Wesley, mga threatening matches. So yung queen, walang magawa, di makabalik may pawn mangyari niyan, magkiking D8 na lang, pero may Rook C3 para maboundaryhan. May check pa rin doon. Pag nilagyan ng tore, mamamatchas dito. Matchas. Okay, balik tayo. Bishop A3, kaya nag-F6 na lang dito si Bogdan. At nag-G4. Whoop! May threat doon. Baka di makita. Queen H4 check. Rook G3. Kinapture muna ang pawn E5. Ayaw munang capturein yung bishop Queen B4. Ayun pa rin. May mga sundot doon. Teka muna. Biglang bumaliktad. Ibig sabihin blunderacious po ang tirang yan. Dapat daw ang tira ay F5. Ayun. Ang gulo ng laban na to. No? F5 daw pero balik na tayo sa ginawa ni Wesley. Queen B4. E takes F4. Wala na talaga. Na-miss ni Bogdan ang simpleng tira. Ang hirap nga lang makita. A5. Ang hirap makita niya. Unang-una kakainin to. Pag kinapture kasi to, may ganon sa kakakapture dyan. Kasi yung tore di makagalaw, nakapin. Ayun pala mga kamatcha. So ganda no. Pero wala nawala na sa isip yun Kung akong black, parang wala rin sa isip ko to Kinapture kagad ang pawn F4 and dito po ayun, nakita ni Wesley. Medyo mahirap makita to pero nakita. G5, good move. Kasi hindi makakapture sa G3, nakapin. At the same time, ang G5 with a deadly threat, Queen E7 matchas dahil wala na pong control ang Queen sa E7. Nag-Knight C5, ipinasubo na lang at kinapture. Nag-King F7. Castling. Ayun, nakapin. So, di pa rin makaporma. Expose na expose. King G6. At dito po mga kamatsas, Queen D4. Bumalik ang evaluation bar pero ubos ang oras ni Bogdan. Ang lakas kasi ito na yung threat Pero, ang tira daw dapat dito ay Queen C7. Yan po ang mas malakas. Dahil, halimbawa, pag kumapture sa Rook, may Queen F7 check. Mabubuksan kasi ang tore. Obligadong ka-capture dyan. May Bishop C1 check. King G4. May Rook F4 check. King H3. Capture. And then, kahit ano na itira panalo na. Check. Dito, matcha sa G5. H3, matcha sa G3. Okay. Sa makatuwid, sa 11 games nila po, 6 na panalo si Wesley. 2 lang ang talo. The rest, tabla na. Sa 11 games. So, ano pa man, nanalo si Wesley sa match na ito against Super GM Bogdan Deyak ng Romania. At abangan po natin, ano sa palagay nyo? Lalaban na ba si Wesley? Handa na ba siya para talagang tibagin sila Magnus at Gukesh? At iba pang mga kasama dito sa paparating na Super United Croatia? Lapag nyo lang po sa comment section below. At ipinag-iimbita ko po mga kamatsas bago tayo magtapos ang ating regular every Sundays live training 10 a.m. to 12 noon sa YouTube. Exclusive sa Kamatsas Super Supporters member. Magpa-member na po kayo. Hindi kayo magsisisi. Napakaganda. May replay pa anytime kung di kayo maka-attend ng live. Ang link ay nasa description below lamang. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.